mas magandang updated po tayo sa lagay ng panahon, anytime, anumang oras yan. Pag alam nating may parating na bagyo, malakas ang ulan, para updated tayo at makapaghanda po tayo. Kahit hindi tayo manood ng balita sa TV man o sa radyo, pasat na sa harap tayo ng ating cellphone, lagi naman po tayo nagsa-cellphone, computer, search nyo lang po ang windy.com. So, ganito po siya na windy.com. Palabas po yung gantong website. Click nyo po yung pinakauna. Yung kulay red po yung kanyang logo. Click po natin yan. Pupunta siya agad dyan sa mapa ng Pilipinas kasi nakaset po tayo dito sa Philippines. So, ganyan po siya. Makita natin may namumuo nga po dyan sa may karagatan na po yan. Para makita po natin ay i-zoom natin yan. So, maya-maya naman, kahit anong oras sa araw na yan, halimbawa, Lunes po ngayon, pwede natin paggalawin yan at makikita natin oras-oras kung saan papunta yung bagyo para alam natin kung patatamaan ba tayo, apektado ba tayo, o anong lugar nga ba ang pupuntahan nito. So parang naging weather forecaster na nga po tayo doon. So at least mas maganda at meron tayong sariling kaalaman kung paano natin ito gagamitin at maging updated nga po tayo. So ganyan siya, zoom natin siya. Ayan. So nandito siya sa karagatan na to, papuntang Dilasag. Depende yan kung pataas or saan papunta yung bagyo, ano? So tignan natin. Kung dito sa baba nakikita nyo, meron diyang Monday, yung araw ngayon, mula 2 a.m. hanggang 10 a.m., yan yung kanyang forecast, ay nandito siya sa lugar na to. Halimbawa, tignan natin, bandang alas 2 at alas 3 ng hapon, saan nga ba siya papunta? So papagalawin natin yan. To. So alas 2 ay nandito na po siya, gumalaw po siya. Parang papalapit po siya sa kalupaan ng Palanan, ah, Dingading, yan, Ilagan. So yung lugar na po na yan, north po yan, ano, pataas po yan. So halimbawa, mamayang alas 5, ayan. So hindi pa rin siya lumalanding pero yung mata niya ay malapit na din sa kalupaan kung ating makikita. Ayan, oh. Pwede nyo pang i-zoom yan, ano? At makita yung mga lugar. So, pinakamalapit yung Palanan, itong Dinapigi at Divilacan. So, paggalawin natin siya ulit, bandang alas 9 ng gabi, nasaan na nga ba siya? Ayun. Palapit po siya ng palapit doon. So, hanggang umabot ng Martes, medyo, ayan, may tinamaan po siya ng kalupaan sa Santa Ana. Ano, itong Santa Ana na to. Pwede nyo i-click yan. Ayan sa baba ang magiging lagay ng temperatura, kung mag-aaraw pa rin ba or malakas bang ulan, may chance ba na may kulog at kidlat, makikita po natin dito sa baba. So lahat po yan, makikita natin from Monday, September 2, Tuesday, September 3, makikita natin yung lagay ng panahon. So dito, may mga mangilan-ngilang oras na sumisilip yung araw pero uulan din ulit at may tsansa pa nga na may kulog at kidlat. Dito sa Wednesday, September 4, alas 8 ng umaga, makikita nyo dito sa baba, yan. Yan yung oras na maaraw. Pero yun naman po, every other day, maaaring magbago po yan, ano? Itong forecasting natin. Kaya nga maganda, chine-check po natin oras-oras. Halimbawa, ano nga ba ang maging lagay ng panahon kung kayo ay nasa San Pablo, Laguna, or halimbawa kayo nasa Parañaque, kayo nasa Maynila, pwede nyo pong i-search dito yon. Halimbawa, San Pablo City, Laguna, Philippines. Ayun, search nyo lang siya, City of San Pablo. So, pating nandito pa yung City of San Pablo, itong, yan, yon. Ito pa yung San Pablo. I-click nyo lang yan, at lalabas sa baba ang magiging mga lagay ng panahon or temperatura nga po. Ayan. Pwede nyo rin i-search dyan. Halimbawa, Parañaque. Parañaque. So, yung mga nalubog sa baha noon sa Maynila, mas maganda po na tingnan nyo lagi ang lagay ng panahon. Ayan po. Nakikita po natin lahat ng updates diyan. Ayan po. Ano? Iba't ibang lugar mula sa norte hanggang sa pinakababa. Yan. Palawan. So, itong mga lugar na to mga blue.
Medyo malamig po yun pero medyo okay po siya, hindi po siya maulan ano. Yan pong talagang mapula-pula at itong tinatamaan na 'to, yan po ang malakas yung ulan. So tignan niyo lang po ang windy.com para maging updated kayo lagi.